Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito po, muli na naman pong binanatan ni Atty. Topacio ang mga miyembro po ng Tuadcom. Kasalanan din naman kasi nila yan dahil pinahiya nila si Atty. Topacio nung siya ay umattend doon sa hearing kung saan kinuha po yung serbisyo niya nung isa sa kapatid po ni dating Mayor Alice Guo, si Cassandra Ong. So, siya yung naging legal counsel doon. Sinamahan niya doon sa hearing pero ipinahiya po siya ng mga miyembro ng Tuadcom at itong si Dan Fernandez lalong-lalo na po yan, talagang isa yan talagang sa mga binabanatan ni Topacio dahil sa sinabihan siya na pinatatagal lang daw niya yung kaso para daw maubos nito yung pera ng kanyang kliyente. So hindi nagustuhan talaga ni Topacio yun. Talagang dinamdam niya. Kaya hanggang ngayon, binabanatan niya ito, especially si Dan Fernandez. Ito, panoorin po natin itong mga banet niya sa Tuadcom. Dahil sa meron na naman silang sinight in contempt na isang police officer, si Colonel Grijaldo. So, pati pala itong si Congressman Ace Barbers, binanatan niya rin kasi nag-iiyak din si Barbers dahil gusto niyang kumbaga humingi siya ng tulong. Umiyak siya doon sa NBI, tumingi siya ng tulong na makasuhan yung mga vloggers daw na di umano nagpapakalat daw ng fake news laban sa kanya. So ito, panoorin po natin itong mga banat ni Atty. Topacio dito sa mga miyembro ng Tuadcom, lalong-lalo na rito kay Dan Fernandez kung tawagin nga niya si Atty. Google. So ito, panoorin po natin ito, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po itong mga banat ni Atty. Topacio dito kay Atty. Google at sa mga miyembro ng Tuadcom. Para sa media. Kung nasasaktan kayo, abay magdemanda kayo. Huwag yung tatakutin nyo, yung mga vloggers, yung mga kritiko, ipatatawag nyo. May batas na. Meron ding civil libel, defamation, fraud, and physical injuries. Pwedeng magdemanda ng danyos. Ako, ilang beses nang nadidemanda ng ganyan. Meron pong remedyo sa ilalim ng batas. Hindi nyo na kailangan maglagay ng batas. Magagastos na naman kayong katakot-takot na Jollibee na naman ang o-orderin nyo sa hearing ng walang katuturan. Pagkatapos, ibubuli nyo. Alam ko na ang binabalak nyo Ibubuli nyo yung mga kritiko nyo. Tatakutin nyo ng contempt, babawi kayo. Di ba? Ugali nyo yan. Di ba sabi ni Dan Fernandez? Kung ano daw sinasabi ko sa inyo, payback time daw. Kaya binadmouth niya ako. Pero magkita tayo, Dan Fernandez, sa Lunes. May mangyayari. Ayan. May hamon ngayon si Atty. Topacio dito kay Atty. Google daw kung tawagin niya. Talagang hindi niya makakalimutan yan si Dan Fernandez. Talagang dinamdam yan ay Atty. Topacio. Ikaw ba naman na sabihan na inuubos mo yung pera ng kliyente mo kaya pinatatagal mo yung kaso? Hindi yata niya alam kung ano yung quality nito ni Atty. Topacio. Isa ito sa mga highest paid lawyer dito sa Pilipinas. Talagang nakikipagbakbakan talaga sa korte to. Kaya nga hanggang ngayon, hindi siya makasuhan ng mga kongresistang nandiyan sa Tuadcom. Kasi nga, alam ni Topacio yung karapatan niya. Alam niya yung batas. Hindi kagaya yung mga nasa Tuadcom na hindi nila alam kung ano yung batas na baga parang nasasaklawan na nga nila yung karapatan ng mga kinukuha nilang resource person. Kaya nga sabi rito ni Atty. Topacio, binubuli na yung mga resource person pag hindi nagustuhan. At ang pinakamalala, sinasight in contempt. Oh my God. Okay. Anyway, ayan na naman yung Quadcom, Ma'am Jubes, Nakakatakot naman, lagi lang ganyan. Hindi, kung ano-ano na namang sinasabi nitong si Aldiong, itong si JJ Suarez. Palagi nilang sinasabi na yung invocation ng right against self-incrimination at the right to remain silent ay hindi pwede sa legislative inquiry. So ito, makinig kayo, JJ Suarez tsaka Adyong. Lelecturean kayo rito ni Topacio kasi hindi nila nagustuhan yung sagot ni Colonel Grijaldo nung tinatanong nila tungkol dun sa issue to ng
na kinausap sila ni Dan Fernandez tsaka ni Congressman Abante, itong si Grijaldo, para i-collaborate yung kanyang statement dito kay Colonel Garma para patutuhanan yung reward system daw na nangyari nung panahon nung war on drugs si Pangulong Duterte. So, nagbigay ng affidavit si Colonel Grijaldo at sinasabi nga niya doon na parang hindi naman tinakot pero kinausap siya nitong dalawang kongresistang si Abante at si Dan Fernandez. Kumbaga parang pinipilit siya na maggumawa siya ng statement na mag-collaborate doon sa statement ni Colonel Grijaldo tungkol nga doon sa reward system. Pero yun nga, under oath, sinabi niya nga na every time tinatanong siya nitong mga kongresista na stand by my statement on the Senate under oath and I invoke my right to self-incrimination. So, hindi nagustuhan yun ng mga kongresista at sinasabi nila na wala raw karapatan si Grijaldo na i-invoke yung kanyang karapatan na yun dahil hindi naman daw nagkakaroon ng parang hindi naman daw nai-incriminate yung kanyang rights. Kaya isinight in contempt siya. Ngayon ito, le-lecturean sila rito ni Atty. Topacio tungkol doon sa sinasabi ni Colonel Grijaldo nga na I invoke the right to self-incrimination. So ito, panoorin po natin, pakinggan natin para may makuha rin tayong magandang explanation tungkol doon sa nagiging depensa ng mga tao na iniimbitahan itong Quadcom tungkol doon sa the right to self-incrimination. Mali po kayo. Eto po basahin ninyo kasi naman magtanong kayo, huwag kay Dan Fernandez kayo o kay Attorney Google. At magtatanong. Yun lang. Baka nga naman doon sila kay Attorney Google nagtatanong kung ito ba tinatanggap ng batas yung pag-i-invoke ni Colonel Grijaldo dun sa kanyang self-incrimination. Baka nga naman kay Dan Fernandez sila nagtanong dahil nagmamagaling nga si Dan Fernandez. Sabi nga niya, hindi na nga kailangan mag-abogado dahil lahat naman daw nandun na daw sa Google, pwede nang i-search at basahin na lang at madali naman daw intindihin. So, doon talaga laging binabanatan nito ni Atty. Topacio, itong si Dan Fernandez, to the point na yun nga binigyan niya na ng alias na Attorney Google itong si Dan Fernandez. Tatanong baka hindi marunong mag-Google yan Di ba dati ang expression ay GMG? Ngayon GMD na. Google mo Dan. Dahil dyan gumagwapo lalo ang paningin ng ibang tao kay Congressman Dan Fernandez. Oo, dahil mag-Google. Hindi, dahil lagi yung binabanggit. Kaya sabi ko, baka magkaibigan kayo talaga. Di ba't kulelat pa rin sa Laguna? Hindi po Ano nangyari? Sabi Nagwalis lang. na lang tuloy. Oo, nagwawalis. Naglilinis ang kalye, pakyut. Anyway, alam niyo po, itanong niyo sa mga abogado kasi, yung mga nakakaalam, hindi kay Attorney Google. Okay. Sapagkat matagal na po na ang right against self-incrimination and the right to remain silent ay applicable sa lahat ng proceedings. Pag sinabi mong lahat, civil, criminal, administrative, legislative, lahat. Anong part ng lahat ang hindi nyo naintindihan? Yung lahat o yung hat? O, kita nyo babasahin natin. Ito'y nasusulat sa kasong Galman versus Pamaran, 1985 pa po ito. Ito ay nasa ilalim pa ng dating saligang batas. Batas. Ano ba yan? Bulol. Ayan. Batas. Okay. Na napagpasyahan. Ngunit, ito ay valid pa rin. Good law pa rin ito under the new constitution sapagkat lalo pong pinaigting sa bagong saligang batas ang mga karapatang pantao. Ito, basahin natin. Okay. Ito sinabi. Sabi nila, ito isa-summarize ko na lang para maintindihan nila. Sige po. Sabi kasi rito, dito sa Galman versus Pamaran, ito ay inquiry rin, ito ay
yung tungkol sa assassination ni Ninoy Aquino. So, Saan? hindi po ito criminal. Ito ay isang fact-finding. Opo. Parang ito ay yung legislature din. Fact-finding. Kasi hindi naman korte ang legislatura, ang House or ang Senate. Hindi naman piskal, hindi NBI. Okay? Ito ay isang fact-finding kung sinong pumatay kay Ninoy. Na fact-finding hindi sa korte. Okay. Sabi nitong kasong ito, hindi po bago ang doktrina na ang karapatan na manahimik at ang karapatan na wag idiin ang kanyang sarili. Hindi na po bago ito. Doon sa Kapal versus Kapunan, ang pinag-uusapan ay civil forfeiture. Civil. Ngunit, noong si Colonel Maristela ay tumangging magbigay ng pahayag doon sa board, sinabi ng Korte Suprema, hindi nyo pwede siyang pilitin. Okay. Sabi pa ng Supreme Court, hindi ang karakter ng proceedings ang importante. Hindi whether it is not criminal, civil, administrative, yan, o legislative. Ang mahalaga, ang karapatan. Ito, babasahin ko na, pakasabihin nyo, dinadagdagan ko yan. Ito fact-finding board yan. If in a mere forfeiture case, forfeiture lang ito where only property rights were involved, the right not to be compelled to be a witness against himself is secured in favor of the defendant kung sa isang kasong sibil lamang. May right against self-incrimination. Sabi rito, with more reason, it cannot be denied to a person facing investigation before a fact-finding board. Mas maraming dahilan para itong karapatang ito ay pangalagaan ng isang tao na humaharap sa isang pagdinig kung saan maaaring yung kanyang kalayaan, kasi baka magkaroon ng criminal case by reason, with more reason, it cannot be denied to a person facing investigation before a fact-finding board where his life and liberty, by reason of the statements to be given by him, hang in the balance. O maliwanag na wilalagyan adyong, barbers. Kasi naman, dapat ang mambabatas, kung hindi man abogado, marunong sa batas. Nababasa naman yan Sabagay, tama naman si Dan Google. Bakit po? Mababasa mo naman sa Google. I-Google nyo po ito. Yan, So, tumama Sabi pa rito, Okay. The privilege against self-incrimination. So yun, Attorney Google, siguro naman naintindihan nyo yung sinabi ni Attorney Topacio. So hindi naman daw kailangan na maging abogado, pero kailangan nyo aralin yung batas. So base sa sinabi ni Attorney Topacio, may karapatan ang sino man na gamitin ang the right to self-incrimination para hindi na siya madiin lalo dahil siya parang kinuha siyang witness, tapos siya pa yung magbibigay ng kanyang statement para idiin lang yung sarili niya. Kumbaga ito ay pinakasimple. The more you talk, the more chance to commit mistake. So tama lang yung ginawa ni Colonel Grijaldo na hindi na siya nagdagdag ng statement maliban dun sa affidavit na isinumite niya doon sa Senado tungkol doon sa nangyaring insidente kung saan nga pinipilit daw siya di umano ng dalawang kongresista na makipag-collaborate doon sa statement ni Colonel Garma para patunayan lang daw na merong
reward system dun sa war on drugs si Pangulong Duterte. So, Attorney Google, sagutin nyo yung mga sinasabi ni Attorney Topacio. Magkikita raw kayo sa Lunes. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.